I believe that God has planned all things. Kasi from the very start, Uray ti kabusor, arami din la, uray inya, ni Apo Diyos latta, ti agbaligi. We praise, we rejoice with you, Pastora, with the works that has done in Hong Kong. And I know na amok kami ni Aisa, amok iso namit ti makitulong kinyam, tapnumit mapalpas ni akabsat na, for sure. I would also like to testify on the goodness of God in our lives, in our family. Nag-message po ako noon, October 2 ng gabi, dun sa GC po natin. Na-aksidente po si Melky. Hami talaga nang ngigji impact, ora imbaga dagi si karuba, mi nga nagpisa, hami nga nang ngigdayjay, ora imbaga da nga, agsusunod ka no dayji ambulansya, iji kanto, haan mi talaga nang ngigdayjay. Until adati inum may iji balay, nakatagtagiri dagi ji asong madimi pagat ano gamin, talagang nagtatagari dagi as aso iji balay taos dagi si karuba. Pero never dapi man nag-stop nga nagbusina, nag-apo dagi karuba mi. So until lumabas kami, ako mismo, at akala ko yung pinsan namin, hangayam, tapos biglang imbagada nga, apang kami kano GPDH, ta na-aksidente kano ni Melky, sangumi. Hindi naman namin alam kung ano yung kanyang, kung ano yung natamo niya. So, minessage ko si Kuya Janjan, pumunta kami dun sa PDH. With the time na nag-start kami dun sa bahay hanggang dun sa Banting, parang iyon yung pinakamatagal na travel ko hanggang sa PDH. Parang God gave me the time to pray and intercede for my brother. Nung nasa PDH na kami, natubuan na siya, na pinapump na siya. Tapos sinabi sa amin na kailangan ng isugod sa ibang hospital. Nagtatry daw sila na mag-contact sa ibang hospital sa Nueva Vizcaya. Walang ibang available, sa Lubris lang. Kapag naman dun sa Baguio, aantayin pa namin yung number of hours na yun para lang maagapan siya. It was the wisdom of God na talagang agad-agad na magkaroon ng intervention, maagapan agad-agad si Melky. Pinasubok namin na isa pang beses na magtawag ulit yung medical doon sa PDH, pero wala talaga. Sinabi namin kay Mama, ano pa daw ginagawa namin, ipunta na namin. Tinanong naman po yung isa pang beses, wala talaga. So yun, inlugan da iji ambulansya, tapos napandani, manong dyan tinapan, siyak tinabati iji balay. On that night mismo, madaling araw na, ang sabi sa akin nung doktor, nung nakausap na namin siya nung after nung surgery, operation, ang sabi nung doktor, malapit na. Hindi ko maintindihan yung explanation kasi medical. Pero ang naiintindihan ko, talagang awanin, no talagang napaka-late na naming papagdesisyonan na ipinunta sinugod sa hospital, wala na talaga si Melky. Nung daw napunta sa Lubris, sinabi ng doktor, i-CT scan nyo agad-agad, i-x-ray nyo. Doon sa CT scan, nakita dito sa
brain dito sa part na dito, na 1/3 na ng dugo meron. So naipit na yung kanyang brain to the left. Ganun pala dun sa brain natin, kapag may dugo, napupush siya. Kapag hindi na kaya ng brain masyado, yun na yung talaga magde-deteriorate na mawawala na. So yung advice ng doktor, talagang tanggalin na siya, yung maoperahan, tanggalin yung brain, yung dugo sa brain. So yun yung, actually yung tinanong ko kay Kuya Janjan, yung kanyang chance, 50-50 ba? Kitwin imbaga na. Actually, ako pinanunod financial, kasi I think the Lord kasi siya yung nag-provide pagsakto dahil emergency fund kinji available nga savings ko kin dahil kini mama. Sa lahat ng nagastos namin, doon napunta kay Melky. But I don't, hindi ako nagreklamo kay Lord kasi He prepared us for that. And I thank Him for the wisdom kasi nung pandemic talaga, biglang inisip ko kasi ang tigas na ulo natin ang alam natin agad-agad shortcut. So ang ginawa ko, imbes na nag-build ako ng emergency fund, ng savings, kumuha ko agad-agad ng insurance. So nung pandemic, nawala, naputol. So nung nagkatrabaho ako, I made sure na emergency, savings, and then insurance. And I thank God for that. Actually, ang daming realizations sa nangyari kay Melky. Nung kinaumagahan, yung doktor punta sa kanya, chinek siya, gising Melky, gising mat, kasi nag-open naman yung kanyang mata half. So, conscious siya, yun yung inisip ko. Actually, late yung realizations ko na, oo nga pala, yung brain yung naapektuhan kay Melky. So I thought na kapag natanggal na yung dugo, okay na, wala na. Ganun na yon, okay na siya. Pero hindi pala. Ang sabi ng doktor, yung kanyang brain kung saan tumama, yun yung malapit dun sa nagko-control sa speech ni Melky. So, baka may tendency na wala siyang output, wala siyang speech. Pero nung natanggal na yung tubo, tapos kinausap siya, hindi pa masyadong clear. Ganun lang. Pero okay na daw yun, kasi ibig sabihin, may output na siya, may speech siya, hindi na apektuhan yun. Yung isa pa, yung hindi ko maintindihan kung bakit yung pinakagrabing naapektuhan sa kanya, yung ulo niya, yung dun sa mga ibang parts ng body niya, wala namang fracture, hindi na bale, hindi na dislocate or anything. Pero syempre may impact pa rin, so medyo iniindag pa rin niya yung kanyang shoulder, tapos yung kanyang paa, kasi yun yung nabangga sa kanya. Doon sa hospital, ang daming stress, ang daming iniisip, yung work, nandiyan sa lubris niya, hello po, kailangan nyo na pong magbayad. Parang, oo, naiintindihan ko na private siya, pero grabe naman, pwede bang sometime na humanitarian consideration naman, pwede ba? Pero, I think the Lord pa rin kasi siya naman yung nagpro-provide sa mga bayarin. Yung napansin ko kay Melky nung nagre-recover siya, naalala ko si Daddy, agpadpada ay apo. Nagkulit, parang irritable sa hospital, sa needle, ayaw niya. Talagang nagre-reflect yung si Daddy sa kanya, yun yung nakikita ko. Pero I think that would be one, anong tawag doon? That I am thankful for kasi yung tatak ng widad sa kanya andon. Kailangan ko i-process yung PhilHealth niya. Second day na yun after ng hospital niya.
pinapa-mark ko kay tita para ma-process. Biglang ayaw daw niya, nakaipit ka no ijay, inkakasji na kanuni. So kailangan kong pumasok kasi may PPE. Hindi ko naman gusto ko ma-process na agad-agad para hindi na ako mag-PPE. Pero nung sinabi ni tita, napilitan ko pumasok. Talaga nakikita ka kasjay, madi na kahit talaga ikatun. So sinabi ko, Melky, i-process natin dun sa PhilHealth mo. Nakakasjay pa rin, pero hindi na siya nagre-resist. So natambarkan ko siya. I thank God, yun yung isa pa kung bakit hindi ko talaga inisip na magkakaroon ng impact pa. Kasi alam niya, conscious siya, alam niya na kapag itatambarkan siya, baka may something wrong. So I thank God na talagang siya yung nag-protect kay Melky dun sa incident na yun. And I praise God for His works in our lives, in our family. And I bring back all the glory and honor to Him.